Hello, mapagpalang umaga sa lahat mga kapatid. Dito naman po yung tagapaglingkod nyo. Ako napapansin nyo po, andito ako sa isang malaking puno. So, ito'y puno ng ah, tinatawag natin dito sa Bisaya ng bugo. So mamaya po is bago po ang lahat, please like and subscribe. At paki-share na lang din po sa mga kaibigan ito para pagbigay ng impormasyon, pagbibigay alam sa mga minahal natin sa buhay. So, and again, big shout out sa Tabito Chilin, Galidagdag at sa lahat ng mga kapanalig natin. So ito mga kaibigan, ang ganda. Dumapo sa akin yung dahon ng kawayan. So yan, so mga kaibigan, ang topic natin ngayon is tungkol sa kahoy ito. Ito'y, kung napapansin nyo, napakalaki na. So siguro halos hindi na ito mayakap ng 3 tao. Ito po'y tinatawag na bugo. So sabi ng lolo ko, nung dumating siya dito, ito'y malaki na talaga. Ilolo ko ngayon is nasa 70 plus na. So sabi din ng mga sinaunang tao dito na mas matanda pa kay lolo, itong kahoy na to ay talagang mga tinatawag na matuturo na isa na sa centennial kasi panahon daw ng hapon andito na po ito. Kasi dito ang lupa namin dito is ito'y tinataniman talaga ng abaka ng mga hapon noong unang panahon. So mga kaibigan, ang topic talaga natin tungkol sa kahoy ito, kung anong gamit niya. So ang gamit natin dito mga kapatid, ito kung napapansin nyo, kumuha po tayo ng kanyang balat. So para saan nga ba itong bugo? Yan, kung titikman mo po ang lasa ng kanyang lasa ng kanyang dagta is para kang uminom ng yun bang lime o yung island lime. Pero kung anuhin mo talaga, kung lalasapin mo naman ang unguyain mo yung balat talaga, tulad nito, ang lasa po niya ay parang kumakain ka din ng balat ng bayabas. Pero ang ano po dito sa experience po namin, isa po sa mabisa gamot sa sakit ng tiyan, at saka ito'y pagkatulad ng betadine. Pag nguyain mo, ilagay mo sa sugat mo, parang betadine. So mainam po siya sa pangpahilom din ng sugat, pero pwede siyang tawagin na pampaampat ng sugat. So pangalawa talaga is, ang pinakaunang talaga is, bakit nga ba natutunan namin ng ganito mga kahoy na gamot pala. Ganito yan mga kapatid. Pag ikay naninirahan dito sa puok namin, dito ka sa bukid, mula kasi sa bayan, 7 kilometers pa pupunta dito sa amin. At galing pa sa sentro ng barangay namin, papunta naman dito is kalahating oras pa pag magmumotor ka. So 7 kilometers plus kalahating oras, so mga 10 kilometers lahat. So kung magkasakit ka, kung wala kang alam sa mga ganitong bagay, kunyari sasakit ang tiyan mo, hindi mo alam ang mga herbal, hindi mo alam ang mga first aid na gamot, talagang talagang mapapansin mo talaga na mas maghihirap ka. Pero mas mainam na marunong ka o matuto ka dito. So ito big points ko sa inyo. Simulan na po ng tutorial natin. So tapos na po yung paghahanap ko ng gamit para sa pangdepensa at pangkalahatan. Ngayon naman is tayo ng mga herbal para po matutunan ninyo. Alam ko yung mga kapatid natin nasa probinsya, hindi alam ang mga ganitong sikreto. Ito'y katuruan pa po ng mga ninuno ko. So yan, ang lasa ng bugo, kahoy buo, hindi na natin maano yung dahil sa taas niya, hindi na natin makikita kung anong forma ng dahon niya kasi napakataas na po dito. So kung napapansin niyo, parang tulips yan siya. So ang dahon, so ang talaga, mainam sa sakit ng tiyan at sakit ng sa pangpaampat ng sugat. Pero kung po, pangkalahatan na po ito, lahat ng sakit pwede. So mas mainam po, lalo na po tayo ay nasa probinsya. Ito yung tinatawag namin pang first aid, isa sa mga pang first aid. So yan mga kaibigan. So again, para saan ang bao? Bugo. Alalahanin nyo, bugo po ang pangalan. Ito po yung bugo. So meron po ako napapansin na tagusan. Kaya topic lang tayo ngayon, i-finalize natin ang bugo. Pagkatapos yan, ipakita ko sa inyo ang tagusan. May nakita ako pero hindi ko muna kukunan sa susunod na naman. Kasi ang target ko talaga is itong
bugo. So napapansin nyo, malaki ang punong bugo. Yan, hindi yan mayayakap ng 3 or 4 na tao. So ito pa rin, dakong silangan. Kung napapansin nyo bakit dakong silangan, ito po ang liwanag ng araw. Ngayon po is 8 AM pa lang po. Ito yung refleksyon ng liwanag ng araw. Doon po ang araw. So dakong silangan kukuha. Kung napapansin nyo yan, pinagkukunan. So again, ang bugo po ay isa sa matibay na panggamot. So yan, try, walang mawawala. Subukan nyo po, lalo na kayong mga kapatid natin na may sirol. Ano ba yung sirol? Yung ulcer na acute na po. Try nyo po ito. Nguyain nyo kung kaya nyo. Pero mas mainam din, pakuluan nyo at inumin. Yan. So big shout out again at maraming salamat. Yan po ang bugo. So anuhin nyo lang mga kapatid. Walang mawala kung subukan. Pero sa akin, assurance po namin, matagal na po namin ginagamit ito. At ako ay nagpapatotoo. Nung hindi pa ako masyado marunong na karunungang lihim, ito po talaga ang mga linalapitan ko. Napapansin nyo, may itong pilat na to, ako talagang kumukuha. Ito talaga ako kumukuha kasi yun din ang kaparaanan. Huwag kayo kumuha ng mas mataas sa Diyos, kundi mababa pa sa puson nyo, doon kayo kumuha. Ganun po ang mga kapatid, ha. So yan. So yun na mga kaibigan. So ilagay ko muna, kasi ilagay ko sa bag yung ito. Kukuha lang po kayo ng balat at pakukuluan, o kaya kung gusto, kung kaya nyo, nguyain nyo agad. So parang gawin nyo lang candy. Saka kayo, kung masakit masyado tiyan nyo, mawawala yan. Umuya lang kayo ng ganito. Yan. So ipapakita ko naman sa inyo ang tagusan, pero hindi ko po muna yan kukunan. Yan, ito ay tinatawag na us. Ano po ba ang us? Mga kapatid, ang us na kahoy ay ginagamit po ito bilang bilang pangpakabal. Pero yan, hindi muna natin kukunan. Pasilip ko lang sa inyo. Yan, kaya tumagos. Tumagos po siya. Yan, tagusan. So yung gusto magkaroon nito, babalikan ko to, mag-PM lang kayo. Yan. Hindi na ako maano dyan kasi halos nasa lupa siya. Kung nasa tagusan siya. Bakit nga ba siya tinatawag na tagusan? Alam nyo na yan. Tinatawag siya kasi nga siya tumagos sa puno. Yan. So magandang po to. Magandang pangdepensa kasi ang tagusan ay ang tumagos ay ang kahoy ng us. Ang us po o ulos sa bagubo, ito po'y mabisa para sa pangkabal. Kahit bigay kayo ng sample nito, hindi po siya, pag ito kasi tinataga, kunyari tatagain mo to, napakaliit lang nito. Tingnan nyo, tatagain natin to, napakaliit nito, pero hindi po to siya napuputol sa isang taga mo lang. Tingnan natin, ha. Yan. Yan. So halos hindi mo pa siya mapuputol sa isang taga yan, kaya yung iba ginagamit o bilang kabal. Yan. So alam na yung mga kapatid nating harimbakan. Yan. So yan, ito napakaganda dahil siya tumagos. Yan, mainam to, pero hindi ko pa muna kukunan. Maraming salamat po sa mga banal. So big sample ko pa yun sa inyo sa gustong matuto. Yan. Kahoy tumagos sa dahon, nahulog siya. Pwede siya kunan, pero hindi ko lang muna kukunin kasi hindi kasi ito main target ko. Ito naman, yan papansin nyo naman, maraming tagusan dito, kaya balikan ko to susunod na araw. Tingnan nyo, kahoy na tumama sa kawayan. Yan, kahoy patay yan, ha. Madali lang siya maputol, pero tumagos din siya sa kawayan. So yan, tagusan din yan. Pwede yan. Pag yan ay nakuha mo, pwede mo siyang panglaban sa mga taong may kabal. Lalo na yung mga taong nag-aabuso na. Yan. So, yan lang siguro mga kapatid. Yan. So, kung napapansin nyo, parang gubat tuloy na lakaran ko. Pero ito na lang po iniwan namin ng lolo ko. Ayaw ng lolo ko na kainginin o yung i-open. Hindi po mapayag lolo ko na isama to sa in Bisaya, hindi to sinama sa galas. So ito, pansin niyo po, napakalaking kahoy na yan.
Yan. So yun mga kaibigan, sana'y nakaroon kayo ng panibagong aral. Yan. So ako dati dito, I think I was 14 years old na usog ako dito. Pumula ang mata ko ng wala pa kasi akong pinaniniwala ang depensa noon. I was 14 years old. Ano yun? Bilang may pumitik sa mata ko, parang pinalo pero wala akong nakikitang tao. Pumula ang mata ko ng isang buwan na hindi makakita. Itong right side. Kaya alam na alam ko na may tumitira dito. Pero nung natuto ako, maging okay naman din sila, mga banal. Ayan. So labas ako. Pasyal ko lang kayo ng sandali. Yan. So yung tagusan, mapapansin nyo, yung iba ay talaga naghahanap. Ako hindi ko hinahanap pero ando na, pero hindi ko kukunin. Maliban na lang kung mayroon tayong kaibigan na makisuyo na gusto magkaroon nun. Galing sa kahoy tumagos. Yan. Kasi target ko, ito yung ano, ito yung balat ng ano, balat ng bugo para sa sakit ng tiyan at saka pampaampat ng sugat. Kaya yan, palabas na ako ng mini pares namin. So hindi ko akalain makakita ako ng tagusang kahoy dito. So napapansin nyo, hindi ako ganun kagahaman. Alam ko na may tagusan, hindi ko kinuha. Pero pag oras na kailangan, babalikan ko lang yun. Alam ko hindi naman yun mapupunta sa iba kasi ako lang talaga ang pwedeng kumuha dito at ang lolo ko. Ayan. Sample ko sa inyo. Next topic natin ito. Ito us, sinasabi ko yung tumagos kanina, ito din us. So makakain ang ano nito, ng mga mahilig sa survival. Yan, makakain, pwede po itong kainin, masarap po ito, bunga ng us. Basta siya ay hindi pa masyadong matanda. Pag matanda na titigas kasi ito, parang huli. Yan, kainin ko. Mga survival. Ang lasa naman ng ano, bunga ng us is ano, ulus. Is yung manamis-tamis, para yung bang laman ng niyog. Yung bula ng niyog. Yan. Yan mga kapatid. Big shout out na lang sa mga kaibigan natin. Yan, kalabas na ako. Yan. Ito naman ang pinakamababang parte ng alingatong. Ito yung tinatawag na alingatong ng manok. Ito. Yan, tingnan nyo ha. Alingatong ng ano to. Ito yung alingatong ng manok. Pero ang alingatong na kalabaw, iba din yun, malaki. Yan. Alingatong ng manok. Yung iba nito ayaw humawak kasi yun nga, makati pag hindi ka marunong, makati yan. Pero pag ano na yan is natakata ka lang, hindi pala makati pag hindi ka takot. So again, big shout out na lang. Yan. So ito ay farm lang po namin, 5 hektarya po lupain ng lolo't lola ko. Dito ako natuto rin. Dito ang unang gamit ko, dito ko nakuha sa ilog, kunting maliit na ilog na to. So again, big shout out to Mito Chilin, Gilidagdag, Loleta Seya, Raymond Haron, Kalasag, Amor Miranda, Liselda Vargas, Runa Vlog, Imona Rima, at sa lahat ng mga kapanalig natin. Maraming hindi ko na po kayo may kaisa. Maraming salamat po sa inyo. Pauwi na rin ako.
Big shoutout sa inyo lahat. Nga, nabusog ako. Kunti lang kinain ko. Yung ano lang, balat lang yun ng tawag natin. Balat lang ng bugo at saka yung bunga ng us. Yan again, big shout out again, and please don't forget, pasensya kayo, mitim yung kamay ko. Don't forget to like, share, and subscribe my video. At share nyo po kasi simula na po ng ating tutorial sa mga halamang gamot. And big shout out again. Paalam mga kaibigan, at ito lang para paigtingin ang ating pananalig sa Panginoon. Buksan natin ang ating isipan at huwag natin isirado sa ibang tao o sa mga bagong idea o sa ibang bagong kaalaman ang ating sarili para ito'y magbukas at makita natin ang liwanag ng may kapal. Maraming salamat kaibigan.